Mga kababayan, kumusta kayo? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakalaking katanungan. Bakit nga ba hindi na muling nakabalik ang tao sa buwan matapos ang Apollo 17 noong 1972? Kung papanoorin natin ang mga lumang footage, parang kahapon lang nang si Neil Armstrong ay tumapak at sinabing, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." Subalit makalipas ang ilang Apollo missions, hanggang sa Apollo 17, wala nang sumunod pang pagkakataon na may naglakad muli sa ibabaw ng ating pinakamalapit na kapitbahay sa kalawakan. Ano nga ba ang tunay na dahilan nito? Balikan natin ang konteksto ng panahon. Dekada 60, kasagsagan ng Cold War sa pagitan ng Estados Unidos at ng Soviet Union. Ang space race ay naging larangan ng unahan sa teknolohiya. Sino ang mas mabilis makapagpadala ng tao sa kalawakan? Sino ang unang makapaglalagay ng bandila sa buwan? Nang maunahan ng Amerika ang Soviet Union sa historic Apollo 11 moon landing, nakita ito bilang malaking tagumpay. Isang simbolikong pagpapakita ng pagiging nangunguna sa science and technology. Sinundan pa ito ng iba pang Apollo flights, gaya ng Apollo 12 hanggang Apollo 17 na patuloy na naghatid ng mahahalagang datos tungkol sa ating satellite. Subalit, bakit tila huminto bigla? Unang-una, napakamahal ng bawat misyon. Bilyon-bilyong dolyar ang ginugol ng gobyerno ng Amerika para lang mapatunayang kaya nilang dalhin ang tao sa buwan. Nang makamit na nila ang layuning ito, marami ang nagtanong, para saan pa ang susunod na hakbang? Sa mata ng ilang politiko at ng publikong nababahala sa gastos, tila nabawasan na ang pambihirang ganda ng moon landings. Mas lalo pang lumakas ang katanungang ito dahil lumitaw ang iba pang krisis sa loob ng Estados Unidos, kabilang ang Vietnam War, mga suliraning pang-ekonomiya at iba't ibang protesta. Nawalan na ng gana ang Kongreso na magbigay pa ng malaking pondo, lalo na't hinihiling ng taong bayan na unahin ang mga mas makamundong problema rito sa lupa. Ikalawa, humina rin ang tensyon ng Cold War sa puntong hindi na masyadong pursigido ang Amerika na lampasan pa ang Soviet Union sa larangan ng moon exploration. Nakita nilang hindi naman itutuloy ng Russia ang kanilang naantalang plano para magpadala rin ng astronaut sa buwan. Bunga nito, nawala ang dating puwersa o motivation para palakihin pa ang Apollo program. Nang mapatunayan na ng Amerika na sila ang nanguna, parang wala na ang napakalaking rason upang gumastos ng malaki para sa susunod na moon landing. Bukod pa roon, nag-shift ang focus ng NASA patungo sa iba pang proyekto tulad ng Skylab, ang unang space station ng US, at lalo na ang Space Shuttle program. Ang Space Shuttle ay inasahang magiging mas matipid dahil muli itong magagamit at hindi kailangang itapon ang buong rocket. Inaakala nilang ito na ang sagot sa hamon ng cost efficiency. Kaysa ipagpatuloy ang pagpapaunlad ng mamahaling Saturn V rockets para sa mga moon missions, inuna ng NASA ang paggawa ng reusable spacecraft. Sa ganitong paraan, mas nakatuon sila sa matagalang research sa Earth orbit, gayon din sa iba pang planetary exploration na walang kasamang tao, mga robot, at probe papuntang Mars, Venus, at iba pang destinasyon. Isa pang konsiderasyon ay ang kaligtasan. Bagamat matagumpay ang Apollo 11 at iba pang misyon, hindi maikakailang delikado ang bawat flight. Nariyan ang nangyaring pagsabog sa Apollo 13 na halos nauwi sa sakuna. Bawat misyon ay sugal, pagkakamali lang ng konti, pwede itong sumira sa buhay ng mga astronaut at magresulta sa malaking kahihiyan para sa buong programa. Kung wala namang matinding incentives o bagong matututunan, bakit ilalagay pa sa panganib ang buhay ng tao? Hindi biro ang maglunsad ng isa pang malakihang operasyon, lalo na't humihina ang suporta ng publiko. Idagdag pa natin ang usaping bakit pa babalik kung hindi rin gagawa ng permanenteng base? Kung nais naman nilang magtayo ng lunar outpost, mas matindi ang gastos nito. Kailangan ng power supply, tirahan, tubig, at sistema laban sa matinding radiation. Noong 1970s, hindi pa sapat ang teknolohiya para masigurong kaya ng patakbuhin ng ligtas at mahusay ang ganitong kaambisyosong plano. Mas kapaki-pakinabang umano noon na i-rechannel ang pondo sa iba pang lugar, tulad ng mga eksperimento sa orbit at pananaliksik na nakatutulong ng direkta sa siyensya rito sa lupa. Lumipas ang maraming taon na walang sumunod na moon landing. Maraming kabataang pinanganak matapos ang dekada 70, ang lumaking hindi nasasaksihan ang kapana-panabik na live coverage ng mga astronaut na lumalakad sa ibabaw ng lupaing kulay abo.
Gayunpaman, hindi naman tuluyang nawala ang pangarap ng sangkatauhan na muling magtungo sa buwan. Inumpisahan ang mga panibagong plano tulad ng Artemis program ng NASA na naglalayong ibalik ang tao, pati ang unang babaeng astronaut sa surface ng buwan. Ngayong mas mura na ang pagpapalipad ng mga rockets dahil sa pagsulpot ng pribadong sektor tulad ng SpaceX. At mas advanced na ang teknolohiya, muling lumalakas ang ideyang baka kaya na natin itong gawin ng mas madali at mas abot kamay. Sa totoo lang, hindi naman nawalan ng kakayahan ang Amerika o anumang bansa na pumunta sa buwan. Nag-iba lang ang prioridad, nawala ang motivation galing sa kompetisyon at nabigatan ng gobyerno sa gastusin. Ngayon, habang humaharap tayong muli sa panibagong henerasyon ng mga rocket, mas malinaw na kung bakit nais nating bumalik upang sumubok ng pangmatagalang paglagi. Subukan ang mga teknolohiyang kakailanganin kung sakaling pupunta na tayo sa Mars at bigyan ng siglang muli ang diwa ng pag-explore sa kalawakan. Kaya kung nagtatanong pa rin kayo kung bakit huminto ang tao sa pagbabalik sa buwan noon, ito'y dahil natapos na ang political victory ng Apollo missions, nawalan ng rason na manguna sa Russia, napakamahal ng patuloy na operasyon, at naging mas pressing ang mga isyong panloob ng Estados Unidos. Pero ngayon, dahan-dahan nang binubuhay ang interes na iyan, hindi lang para sa prestihiyo, kundi para sa posibilidad na gawing jumping off point ang buwan papunta sa mas malalayong planeta. Maraming salamat sa panonood, mga kababayan. Kung napukaw kayo sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa channel na ito. Hanggang sa muli.